Hello! Hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. So, nandito tayo ngayon sa aking garden. Samantalahin natin habang mainit at makapagpapawis na rin tayo. Okay? So, ito yung ating gagawin ngayon. Yan. Papansin nyo, halos wala na naman sa ayos yung ating halaman. Okay? Sa tuloy-tuloy na pag-ulan, mabilis lumaki ang kanilang mga sanga. Okay? At yung antena natin na ito ay bumaon na yung kanyang wire dito. Yan. So ito yung mayroong antena. So kapag ganon, mas mabilis magpalaki tayo ng sanga. Huwag muna nating putulin yung sanga nito dahil napag-iwanan, mas malaki pa rin yung mga nasa taas na sanga. Okay? So ito yung ating gagawin ngayon. Gupitan para bumalik sa ayos yung kanyang itsura at yung mga pinapalaki nating sanga, i-unwire yung mga wire. Okay? Dahil bumaon na. So samahan nyo si Bonsai Stanglong po hanggang ito ay gumanda ulit. Okay? Ayan, so gupit-gupit lang muna tayo dito para bumalik sa ayos. Okay, para lumakas din yung parting baba na sanga. Ayan, so nagpapahabol tayo dito sa parting baba dahil napag-iwanan na yung kanyang sanga. So ito ay malapit na ding itong matapos dahil halos pabuo na yung ulo or yung pinaka upper part ng ating halaman. Yan. So napansin nyo yung mga tumubo na sanga dyan sa parting taas, mabilis silang lumaki. At kung hindi natin gagawin yan, mapag-iiwanan na naman yung lower part. Kaya kailangan nating i-maintain yung paggupit sa kanya. So ito ay isang kalyos or aludig sa Ilocano. At kung sa scientific name naman nito ay isang Striblos asper. Yan. So nakita nyo sa parting taas niya, sobrang kapal na yung kanyang mga sanga or yung twigs na tinatawag. Yan. So tiyagain lang natin ito na gupitan dahan-dahan hanggang sa matanggal natin lahat yung mga tumubong sanga. Yan, nagputol na din tayo dito. Yan, katulad yan, tinanggal natin na yon, pinutol na natin dahil nakuha na natin yung gusto nating laki ng sanga. So ibig sabihin antina yung ating tinanggal doon. Pinalaki natin yung kanyang pinaka main branch. Yan. So gupit-gupit hanggang ito ay magupitan natin lahat. Yan. So samantalahin natin yung paggupit dahil ngayon lang sumikat yung araw at makapagpapawis din tayo. So kitang-kita nyo dito ang aking braso kumikintab dahil dun sa pawis. Yon. So kunting kaalaman lang kung bakit natin ginagawa itong paglalagay ng antena. Yan, yung pinapawild natin na sanga. Katulad din nito. Yan. Okay? So, naka-wild. So, ang purpose niyan para palakihin yung part na ito. Yan. So, makikita nyo, meron siyang dinaanan ng wire. So, ibig sabihin, mabilis niyang pinalaki. Okay? Ganon din doon sa kabila. Yan. Meron siyang dinaanan ng wire. Ganyan ang gagawin natin kapag gusto nating magpalaki ng sanga. So ang pinakamahina sa part ng bonsai ay lower part. Ang pinakamalakas ay upper part. So nakita natin dito halos buo na. Pero pagdating dito sa baba, hindi pa, dahil pinapahabol natin yung laki ng sanga.
Okay, dapat ang sanga natin mas malaki dito sa lower part kaysa dun sa taas. Okay? So, ganun na lang ating gagawin kapag gusto nating mabilis magpalaki ng sanga. Okay? Kailangan nating magawa yung ganong proseso upang sa ganon mas mabilis tayong makabuo ng isang bonsai. Mas matagal kasi kapag putol tayo ng putol, gusto nating ma-form kaagad yung kanyang itsura, pero ang ating sanga ay maliit. So ang pagbobonsai dapat malaki ang sanga at tapered upang sa ganon magmukhang matanda ang ating halamang bonsai. Yan, pinapatanda natin yung itsura ng ating puno. Yan. So malapit na tayong matapos dito at kunting gupit na lang. Yon, at natapos na nating gupitan. Ito na yung kanyang itsura. Okay? So dito wala mo nang gupit dyan sa part na ito, yan. And then dito sa taas halos buo na siya, as in buo na din talaga, yan. Okay, sa taas trim na lang ang kailangan dyan. And then sa lower part ang nakapokus tayo dito dahil gusto pa nating lumaki yung kanyang sanga, yan. Okay, so ganito ang ating ginagawa kapag nagpapalaki tayo ng sanga. Okay, so nakapagpapawis ulit si bonsai Tanglong po para lumabas yung asin sa ating katawan, para hindi tayo magkaroon ng UTI. Palabasin ang asin sa katawan. Yung UTI, anong ibig sabihin? Hindi yung umibig tapos iniwan. Umibig tapos iniwan. Shout out sa mga nagkaroon ng UTI dyan. Lakas mga sir, out na nga. Okay, hanggang sa mali. Bye bye, UTI.